Mula sa pag-i-issue ng subpoena para sa record ng yaman ni Vice President Sara Duterte at paghingi ng protective custody para sa kanyang umano'y bagman, naging maaksyon ang unang araw ng pagdinig ng House Committee on Justice sa impeachment complaints laban sa bise. Yan ay kahit pa hindi sumipot ang ikalawang Pangulo sa hearing na kanyang minaliit bilang isang fishing expedition. We should be able to tell the lawyers that this is really a scrap of paper that they have submitted to this honorable committee. It's an insult to the committee. Tinuligsa ng mga kongresista ang hindi pagdalo ni Vice President Sara Duterte sa paunang pagdinig ng House Justice Committee ukol sa kinakaharap na impeachment complaints. Pero absent man sa pagdinig ang bise. We will do our duty with resolve. Naging abala ang komite sa pagbusisi sa reklamo. Nanaig ang boto ng 34 na kongresista para ipasupina ang statements of assets, liabilities and net worth ng bise para sa mga taong 2007 hanggang 2013, 2016 hanggang 2022 at 2022 hanggang 2025. Bukod tanging si Representative Rufus Rodriguez ang kumontra sa mosyon. We object. This is now a clear fishing expedition against the Vice President. Thank you. Hinihingi rin ng komite ang tax at business records ni VP Sara at asawang si Attorney Mans Carpio. So dito mo maipapakita ng ating pong pangalawang Pangulo na hindi po unexplained wealth. Ito po nga kanyang pagkakaroon ng 88 million na net worth in 2024 kumpara po sa kanya po nga kinita na cumulatively sahod from 2007 to 2024 na more or less mga 30 million to 40 million pesos lamang po. Pinasasupina rin ang umano'y dating tauhan at self-confessed bagman ni Duterte na si Ramil Madriaga. Habang inaprubahan ng komite ang dagdag seguridad para sa naturang testigo na nakadetain sa Camp Bagong Diwa sa Taguig dahil sa kasong kidnapping at murder. Sa affidavit ni Madriaga, pinondohan umano ng drug lords at illegal pogo operators ang isang organisasyon na nagsulong sa 2022 campaign ni VP Sara. Proteksyon para kay Ramil Madriaga para makapunta siya rito at magbigay ng kanyang testimonya. Ang sinabi niya, and I quote, "Araw-araw na rin nagsasabi sa akin, delikado na talaga ang buhay mo, seryoso. Ingat, Ram." Ilan pa sa hiningi ng komite ay ang NBI records ukol sa umano'y pagbabanta ni VP Sara laban sa buhay ni President Ferdinand Marcos Jr., ang records ng Commission on Audit ukol sa intel at confidential funds ng Office of the Vice President at ng Department of Education sa panahon ni Duterte doon. Gayun din si Attorney Michael Poa na siyang abogado sa impeachment case ng bise. Then USEC POA played in preparing the accomplishment reports pertaining to the use of the confidential funds. Sa hiwalay na press con matapos ang House hearing, sinabi ni Poa na nakahanda siyang sumagot sa mga alegasyon. Ipinaliwanag niya rin ang hindi pagdalo ng kampo ng bise. Why are we not attending? I think it was clearly stated in our letter. It's because we are objecting. There's a fundamental objection to the proceedings itself because for us, this goes well and beyond what is contemplated within initiation of impeachment proceedings. Failure to appear, failure to participate in the impeachment proceedings, it's itself a betrayal of public trust. Tulad ng paghamon sa impeachment noong 2025 sa Korte Suprema, target muling questionin ng kampo ni VP Sara sa Supreme Court ang 2026 impeachment proceedings laban sa kanya.